fresh na, murang-mura pa. Perfect para sa samgyupsal. Ito yung secret weapon natin. Maaga talaga akong gumigising para makatakbo-takbo o kahit makapaglakad-lakad. So, kahit yung exercise na ginagawa ko, pwede pa rin maging food adventure. Ililibot ko kayo, papakita ko sa inyo yung mga nakikita natin sa paligid. Tara! Mahigit 2 taon na rin mula nang lumipat kami ng pamilya ko mula sa La Union para manirahan dito sa bayan ng Imus, ang official capital ng lalawigan ng Cavite. Mayaman sa kasaysayan ang lugar na ito. Bilang dito naganap ang ilan sa mga malalaking panalo ng mga Katipunero laban sa mga Kastila noon. At dito unang winagayway ang watawat ng Pilipinas noong 1896 matapos maipanalo ang Battle of Alapan. Kapag bumisita ka sa Imus ngayon, makikita mo ang mga indikasyon ng pag-unlad at modernisasyon mula nung ganap itong maging lungsod noong 2012. Ngayon, makikita mo pa rin ang mga lupang taniman na patuloy na pinagmumulan ng pang-araw-araw na ikinabubuhay ng mga taga rito. At para sa akin, perfect na lugar ito para sa mga naghahanap ng farm-to-table food adventure kagaya ko. So yan, isa sa mga makikita natin dito sa gilid ng kalsada, isang pamamaraan ng siguro pag-utilize doon sa mga nakatiwangwang na lupa. Kung makikita ninyo, may taniman dito. May tanim silang siling haba, talong. Meron din sila ito, nakikita natin, patola. What's interesting about the farming method na ginagamit nila is yung tinatawag na trench farming. Kaya kung makikita ninyo, ginawa nila, humukay sa gitna, nagtapal para magkaroon ka ng parang raised bed in a way. So, laging basa or laging may supply yung halaman mo ng tubig, pero hindi sobra-sobra na makakasira or mabubulok yung ugat nito. So, napakaganda ng technique na ginagamit nila. Marami pa, tara. Yung farm-to-table experience, hindi mo kailangan may farm ka or may sarili, at the very least, may sarili kang garden. For me, yung experience is kung wala kang access sa, kung wala kang hektaryang lupa or wala kang mang siguro space para makapagtanim ng sarili mo, at the very least, kilalanin mo yung community mo. So ito yung jogging path natin. Makikita natin, andun si Kuya, nagtatanim siya nung kamote. And ito, sarili nilang tanim na nasa community lang namin. Ayan, fresh na fresh. Meron din tayong saluyot. Ayan. So ito yung mga access natin ng healthy, pero ito yung pinaka the best kasi dito. Mura at fresh. ₱10. Ay, hindi ka balugi. Hindi naman. Sa ngayon, Lang naman. 600 ang kilo. 10 lang binibenta ni nanay. Nay, ba't mura? Sariling ani lang po. Sariling tanim. See? Fresh na, murang-mura pa. Pabili ako, ma'am. 5 po. Ito yung maganda sa, yun nga, yung konektado tayo sa community natin, sa paligid natin, sa lugar natin. Nalalaman natin yung mga available na fresh produce na makukuha natin ng murang-mura. Sa panahon ngayon, kailangan practical, pero dapat healthy pa rin. So yan yung mga bagay na naikutan ko sa aking food adventure / exercise. So tama na yan. Kailangan gawin ko na yung trabaho ko. Pagluluto ko na kayo. Saktong-sakto ang mga napamili kong ingredients para sa isang masayang salo-salong ihahanda ko today. Dahil binisita ako ng farm-to-table family ko rito mismo sa bahay namin sa Imus. Buti na lang lagi akong handang magluto. Lalo na't pwede nang iluto ang ilan sa mga alaga kong pato sa aking bakuran. Dahil nandito yung farm-to-table crew and staff at buong team, tradition din kasi sa amin na ipagkakatay mo sila ng
sarili mong alaga. So parang that's your way of showing how much you appreciate them. And ito yung pagsasaluhan natin mamaya sa ating tanghalian. Typically, pag magluluto kayo or magkakatay kayo ng manok, pato, or anything na may balahibo, ang karaniwang ginagawa is binabanlian ng mainit na tubig. Pero ito nga, I think pwede mo siyang i-link sa traditional dish naming pinikpikan. Ito kasi yung isa sa part ng proseso na yon, which is imbis na ilubog mo siya sa mainit na tubig, siya ay sinisilaban. Kakaiba ito than the usual nilagang kung ano man yan. Mapapato man yan, manok, even baboy. So meron tayong kaunting apoy na nangyayari sa ilalim. Kung meron naman kayong torch, pwedeng gamamit. Yan. Sa technique na to, kailangan lang tanggalin natin yung malalaking balahibo. Kung mapapansin niyo sa pakpak, wala na yung matitigas, yung malalaki yung puti. Ang mahirap kasi doon, kapag sinunog nyo siya, tapos hindi kasi nasusunog yung pinakailalim noon, mahirap hugutin. Bago nyo umpisahang sunugin, kailangan matanggal muna yung matitigas na parte. Ayan. Pati yung sa buntot. Yan yung mga ganyan. Kailangan matanggal muna kasi kapag nasunog na yan, para siya mga bukol-bukol na nakaumbok doon sa balat ng ating pato. Actually, kapag bumisita kayo ng norte, especially sa Mountain Province, bihirang-bihira yung nagsaserve sa inyo ng nilagang manok or tinolang manok ng binanlian sa mainit na tubig. Laging pinuuran ang tawag doon or sinunog. Kapag ganito na medyo mas malinis na yung ating pato, ay makikita nyo, konting-konti na lang yung mga nakikita nating visible na balahibo. Ang next na importanteng aabangan natin ay yan. Yung nagmamantika na yan. Importante na makita mong kumikinang-kinang na yung balat nung iyong manok or pato sa mantika. Kaya importante na hindi masyadong malakas yung apoy mo to the point na mapait na yung kalalabasan. So kailangan ma-manage mo na mapagmantika, lumabas yung mantika niya, yung natural na mantika or taba, nang hindi mo nasusunog yung balat. Pagkatapos mo itong masunog, hanggat maaari, wag mo siyang huhugasan. Wag mo siyang babalnawan kasi sayang yung flavor na nandun. Pero, pag sa tingin mo masyadong mapait, then sige, bawasan mo lang siguro or linisan mo ng mabilis at hindi totaling matatanggal yung lahat ng itim na pag chinap mo siya or ginayat mo is parang normal na lang ulit. So yun yung mga importanteng detalye pag ganito yung approach na gagawin mo or pagproseso sa iyong pinarting alaga. So yan, makikita ninyo, ready na yung pato natin. Kumikintab-kintab pa siya sa mantika. And iluluto ko siya. Supposedly dapat pag traditional yung approach ninyo, iluluto nyo siya ng low and slow. Pero mas gusto ko ng mas mabilis, iluluto ko siya sa pressure cooker. So, papartihin lang natin into portions. Okay na yung portions natin. Yung ibang sahog na lang ilalagay natin. At saka syempre yung stock or tubig. And speaking of ibang sahog, ito yung secret weapon natin. Ito yung aking ginawang itag. Siguro more or less mga 8 months na to. Nasa ref namin dahil cured siya sa asin. Kaya niyang tumagal lang ganon. Tapos, nasa loob pa siya ng fridge. So, pwede natin siyang gamitin. So, medyo mag-aalalay ako sa pagtitimpla ko ng asin dito kasi ito mismo, may taglay na siyang alat. So, siya yung magbibigay nung umami at parang yung alat na profile doon sa ating dish. For the way you use it, is ikakat mo lang siya. So, yan, makikita ninyo, yung namumula-mula na yan, parang hamon. Ibig sabihin yung asin na noot sa loob at na-cure or na-preserve niya yung karne natin. So kakat lang tayo. Aside from umami, it gives a pleasant funk doon sa ating dish.
maybe to some it might be an acquired taste, pero the only way I can describe it is masarap. So ganyan lang karami. Halo na natin. And then we'll season it with some salt. And lagyan lang natin ng tubig. So okay lang din naman na kahit hindi mainit na tubig yung ilagay ninyo. Especially kung gusto mo yung broth niya is mas malinaw. Pero again, pag medyo nagmamadali ka, kung gusto mo ng mas practical, mainit na tubig na yung ilagay mo. Yun lang, pinaka-downside niya is hindi ganun kalinaw yung magiging sabaw mo. Meron tayong ihahalong gulay. Pero mamaya na yon pag almost cook na yung ating karne. So papasok ko lang to sa ating pressure cooker. I'll give it siguro an hour. And then balikan natin para ilagay naman natin yung ating mga gulay. So ayan. Check natin kung gaano kalambot. Perfect time para ilagay natin yung natitirang laman loob at yung mga gulay. Kagandahan dito, kahit anong trip ninyo, anong napapanahon, pwede nyong ilagay dito. Ang nilalagay ko ngayon, sayote tsaka patatas. Kung trip ninyong lagyan ng pechay or kung ano pa man, pwedeng pwede. Once na malambot na yung ating patatas, pwede na natin siyang iserve. And servean ninyo lang siguro kahit anong condiments na gusto niyo. Pero sa amin kasi, pinaka-the best sa partner nito, toyo at sili. Pangatlo niya na yan. Siguro, mag-close to 2 years ko nang nalalampasan. Halos araw-araw tong pagawaan ng tokwa na to. Or actually, nagpo-process sila ng soybeans. Kasi hindi lang naman tokwa, pati taho. Nagawa rin sila. So I've always wondered kung pwede ba akong sumilip, and then, eto na. Pag sinabi mong tokwahan, alam na. Alam na. Yung 33 kilos natin, dadalhin dito. Ito yung parang babaran nila. At least 15 minutes, ma'am, no? And then after natin siya mababa ng 15 to 30 minutes, ang next step kasi nito, gigilingin natin siya. Next, dun sa procedure natin, after natin siyang mapakuluan, kumbaga parang sinasala natin, pinaghihiwalay natin yung katas doon sa sapal o tinatawag na okara. And then ito kailangan na daw upuan kasi kung mapapansin ninyo, marami pa rin siyang moisture. So para makuha natin yung katas, siyempre sayang naman, yung purong soya milk. So ito na yan, nakikita nyo nagko-coagulate na yan, namumuo na siya kumbaga. Kailangan natin siyang i-press. Matanggal yung excess moisture, ayan. Pag napalitan na ako ng host, may trabaho nag-aantay na sa akin. So yung timbang niya, ipapress. At the same time, nagkakahulma siya. Meron tayong ginagamit na pampabigat para siyang babatak doon sa yung mga nakapatong-patong natin para mas mapiga siya ng mas maigit. Diyos ko po, Lord! Easy peasy, sabi nga nung anak ko. So kakat muna natin siya tapos palalamigin saka ilalagay doon sa parang container nila. Napinis pa. Eh, malambot yung loob. Wow. Tinatawag ako eh.
Hindi nakatiis. So pwede na ako dumayo dito anytime. Marami tayong pwedeng gawin dun sa fresh na tokwang nabili natin, galing mismo sa pagawaan nito. So, isa sa mga naisip ko, napakasimple, pero hindi natin ganun kadalas gawin. Mapo tofu. So, naglagay ako ng konting mantika. Lalagay ko na yung ating pork. So, gagawin lang natin dito is isasangkot siya lang natin yung ating karne. So, maglalagay din tayo ng sili, isang labuyo, and yung na-harvest natin dun sa aking garden na green, siling haba. You'd wanna add heat, not entirely sa sili lang. Medyo dadamihin mo rin yung paminta. So ito yung angas ng sili, tapos yung init ng paminta. Parang ganun yung magiging combination niya. So perfect ito dun sa mga medyo maulan na panahon. Nakuha ko na yung browning na hinahanap ko. Kung mapapansin niyo, may mga bits na golden na yung kulay. Pwede na nating ilagay yung aking bawang at saka yung ating mga sili. Na kung trip naman ninyo na medyo kalmado lang yung dish, by all means, pwede nyo gawin to ng wala yung ating mga pampaanghang. So maganda na yung bango na naamoy ko. Pwede na tayo maglagay ng ating tubig or stock kung meron kayo. So medyo kumukulo-kulo na siya. Season ko muna bago ko palaputan. Konting asukal para lang pakalmahin yung anghang. Ito optional lang din to. Bean paste and konting oyster sauce. So bago ko ilagay yung ating tokwa, palalaputan ko muna. Parang binubuo ko lang muna yung sauce. Saka ko ihuhulog yung ating tokwa kasi luto na yung tokwa. And pangalawa, ayaw natin siyang madurog. Kaya iuhuli natin siya doon sa ating cooking process. So at this point, niluluto ko lang yung cornstarch natin dahil doon sa nilagay nating slurry. So habang naantay natin yon, kakat ko lang yung ating tofu into cubes. And make sure na pag naglalagay kayo, dahan-dahan lang. Again, medyo delicate yung ating tokwa. Ayaw natin siya madurog, sayang naman yung presentation. And then give it around 5 minutes tops on low heat. Pwede na tayo mag-serve. And ito, bago natin patayin yung apoy, ilalagay ko na yung ating paminta. And of course, we'll serve this with chopped spring onions. Siyempre, hindi rin namin pinalagpas ang pagkakataong ito para makatikim ng tahong fresh na fresh mula sa mismong pagawaan nito. Perfect na merienda habang nagkukwentuhan. Ito yung isa sa mga putahe na hindi mo na kailangang introduce. Nagluluto ako ngayon ng laing. Isa to sa mga signatures ng maraming pamilya sa atin. So, kung ano man yung proseso ninyo, I'm sure the best yan. Papakita ko lang kung paano yung kinalakihan ko na tinuro mismo sa akin ni Airpods. Unahin kong gayatin yung ating luya. So, dice ko lang yan. Bago pa uminit yung ating mantika at yung ating pan, lalagay ko na yung ating ginger. Sosotay natin siya ng hindi pa kukulayin. Kumbaga, i-infuse lang natin ng konti yung ating oil, saka natin lalagay yung ating bawang. Yung garlic naman natin, yan, bubuo. And lalagyan natin ng pork fat. Kagaya ng luya natin, hindi ko siya intention na pag-brownin. Pag medyo nag-sweat na or medyo naglumabas na yung mantika ng ating baboy, lalagyan na natin yung ating gabi. Kung hindi kayo sure kung saan nanggaling or paano yung proseso nila ng pagpatutuyo,
mas maganda kung huhugasan nyo muna. But since nakita naman natin kung paano nila ito pinoproseso, I don't think it's necessary. So, yan, kumpul-kumpul talaga yan. Pero walang problema, once na ilagay na natin yung ating liquid, which is unang batch ng gata, which is yung pangalawang piga. Mamaya, i-finish natin yung putahe gamit ang kakang gata. Bago natin siya takpan, season muna natin siya ng bagong isda. And then, konting sugar. Ayan, nakita mo na yung more or less magiging final yield ng ating dish. So, pwede natin itong takpan, balikan natin, check kung pwede na nating ilagay yung ating kakang gata. So ito, yan, naiga na siya and malambot na rin. So i-finish lang natin to ng kakang gata at pwede na tayo mag-serve. Sa mga minana ko kay Ma'am Leia galing sa Our Farm Republic. Ayan yung sili nila. Yung sili nilang all year round na mumunga. Yung passion fruit ko nga pala galing rin yan kay Ma'am Myla ng Bilelas Farm. So, yung mga gumagapang ditong passion fruit, sa kanya ko nakuha yan. So bali, dati itong side na to ng garden namin naka-dedicate sa dalawang pares itong Rhode Island tsaka itong ulikba natin. Eh ang problema, nangingitlog yung Rhode Island ko, maglilimlim, tapos gustong sumingit nung isa. So parang hindi ako nakakapisa, kaya pinaghiwalay ko na sila. Ito naman yung isang technique na ginagamit ko, kunyari sa mustasa or sa pechay. Well, dito, tanim ko mustasa. Kung mapapansin ninyo, sa isang area, ayan, kagaya nito, sama-sama na siya. So makikita mo, chef, hindi ba magiging problema yan? Ang advantage kasi nito is, kunyari may kailangan ako ngayon, pipitas ako ng malalaking dahon. Yan na yung mga mas mature. So mapapansin niyo itong puno na ito, mature na. Pero kapag binukan yung ganyan, may mga maliliit pa. Ang dahilan dyan ay itong malalaki na ito, hinaharangan nyo yung mas maliliit para makakuha ng sinag ng araw. So kapag pinitas ko na yung dahon sa dating nakaharang na maliit na puno, siya naman yung susunod. Ito yung type of gardening or farming or planting na ginagawa ko nung nasa hotel pa ako. Ito yung hydroponics. And then meron lang tayong nilalagay na solution doon sa tubig, parang pinaka-nutrients na rin na bubuhay doon sa ating lettuce. Yan, makikita nyo, napakayabong. Nakaka-recycle ka na. Tapos yung space, biruin mo sa ganito kaliit na container, meron akong 14, 15 lettuce na pwede namin kainin anytime. Perfect para sa samgyupsal. Bukod sa pagtatanim sa aking sariling bakuran, kasama rin sa mga pamamaraan ng ginagawa ko para masiguradong hindi masasayang ang mga ingredients na nakukuha ko ay ang paggawa ng mga fermented products. Yung mga fermented foods natin, it actually improves yung ating gut health that eventually leads to overall wellness. Meron ako sauerkraut, meron ako dito syempre burong mangga. And of course, galing sa Mountain Province, meron akong tapoy. Ayan, may tapoy ako. Meron din akong kombucha, ito yung aking SCOBY. Gumagawa rin ako ng sarili kong suka. Ito yung paumbong. And meron din ako ditong banana juice na ginawa kong vinegar. And meron din tayo ditong ifum. Again, another technique na natutunan ko sa Mountain Province. But, syempre, yung pinakasikat sa lagi namin ginagawa is kimchi. Ito yung hindi ko maanghang na version na kimchi. And ituturo ko sa inyo ngayon yung typical, yung kadalasan ninyong natitikman na maanghang na version. The first thing that we need to do is remove yung pinaka puwet o yung nasa bottom niya. And then we'll cut it lengthwise. And then, sauling cut.
Now this is isang technique. Yung iba, china-chop lang talaga siya. So ito yung isang critical na step. Importante na after natin mahiwa yung ating cabbage is malagyan natin siya, ma-applyan natin siya ng asin. Pag hindi kasi natin ito nagawa ng tama, may tendency na masira yung ginagawa nating kimchi. Sayang naman kung ganon. So what we'll do is, yung ating rock salt, half tablespoon, and then importante po na yung mga singit-singit yung ating lalagyan. So, applyan nyo lang. This is of course with an understanding na nalinis nyo ng maigi yung inyong Pechay Baguio. So yan, nalagyan na natin, lagyan lang ng ibabaw ng konti, and then yung susunod naman. So after natin siyang malagyan ng asin, set aside lang natin siguro mga at least 30 minutes para lang mag-react siya. Purpose kasi nito is tinatanggal niya yung excess moisture, at the same time yung parang binuburo niya yung ating Pechay Baguio. So tatabi ko lang while we prepare yung parang pinaka pamahid natin o yung parang pinaka sauce ng ating kimchi. So the first ingredient na kailangan natin gamitin is, since spicy version yung gagawin natin, gochujang. So ito yung kulay pula na nabibili natin sa mga Korean stores. Ngayon, kung ayaw nyo nung maanghang, kagaya nung ginawa ko dito, pwede kayong bumili yung normal lang na fermented soybean paste. So may nakita akong mga ibang technique kung saan naghahalo sila ng nilutong rice flour, or yung iba naman is yung parang nilugaw. So kanin nila binlender, tapos niluto hanggang makuha natin yung ganyang consistency. So lugaw consistency lang yan. Meron talagang mga Korean recipes na gumagamit nito. So na-try ko na rin siya, ganito yung technique kong ginagawa all these years, and lagi namang masarap yung kinakalabasan. And also, I like to add sugar. And then, kasi kulang pa yung anghang ng gochujang, maglalagay pa tayo ng, itong gagamitin ko is the Korean chili powder. So ayan, ready na to. Kunin ko na yung ating Pechay Baguio para i-apply at atin ang i-ferment. Importante lang dito again is yung mga pagitan ay malagyan. Again, yung asin at saka itong nilalagay natin ngayon, sila yung magpo-promote nung environment para yung good bacteria mabuhay at hindi yung bad bacteria na makakasira or makakabulok doon sa ating ginagawang kimchi. Ngayon naman parang yung pinaka-toppings lang natin, carrots and onion leeks. Yung iba naglalagay ng bawang, ng luya, pero sa akin kasi medyo masyado ng matapang, kaya okay na ako sa carrots at onion leeks lang. Wala ka man sa isang malaking farm na may ekta-ektaryang taniman, kayang-kaya mo pa rin ma-achieve ang farm-to-table food experience kahit nasa gitna ka pa ng lungsod. Kailangan mo mahanap ang maaaring maging source ng mga sariwa at murang ingredients na nasa paligid mo lang. Pwedeng nandyan ang kapitbahay mong ibinebenta ang kanilang tanim sa mas murang halaga. O kaya ay mga lokal na pagawaan ng mga sangkap na kadalasan binibili mo na lang sa palengke at supermarket. Siyempre, pwede ring magamit mo ang mga sariwang ani mula mismo sa maliit mong bakuran. Sariwa, mura, maganda sa kalusugan. At higit sa lahat, masarap pagsaluhan.